Check. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako na naman po ito, Knowledge the Third. Magandang agaan, almusal, tanghalian, hapunan, merienda at midnight snack. Bago tayo magsimula, palike na lang po. Pag hindi po ni-like, mamamatay po. Kung ayaw nyo mamatay, mag-like na po tayo sa ating live. Papunta nga po ng Malaysia ang ating Pangulo pagkatapos niyang simulan at buksan ang palarong pambansa sa ating sa bansa natin. Ngayon po pupunta siya sa Malaysia with Marcos in Malaysia, Bersamin, Remulla, Estrella, take the command. Kaya po sila po ang magsisilbing halili muna po sa ating bansa dahil hindi naman po pwedeng ibigay kay Sara kasi nga po may pagkapatay gutom sa pwesto. Diba? Hindi naman po pwedeng ibigay kay Sara kasi nga po may pagkapatay gutom sa pwesto at talagang gustong-gusto maging Pangulo kahit alam niya may kapansanan siya sa pag-iisip. Hi friends and not friends and not friends. At syempre, at ito po ay isang preview sa ginagawa pong tunnel. Ayan po, magkakaroon na po tayo ng Mala Singapore na parang subway tunnel. Ayan po, Mala Singapore po yan. Malapit na po matapos yan. Dire-diretso po yan by this, bago matapos daw. Sabi ng ating Pangulo, bago matapos ang kanyang termino, ay makakadaan na po tayo sa ating mga subway tunnel. At isa naman po isang survey, isa pong ayon po sa Southeast Asia, fastest train of 2024. At syempre yung Whoosh, yan po yung number 1. At nandito po sa ilalim ang ating PNR. Yan, nasa atin po. Sa ilalim po ang ating PNR na may lalaban pa rin po kahit papano ang ating bansa. Ayan, ayan po. Ayan, itong ganitong mga train, ayan, mga ganyan. Ayan po ang isasalpak diyan sa subway. Para tayong nasa Singapore na, nasa ibang bansa. Wow. 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 Diba? BBM lang po yan. Puro pagpapaganda at pag-aayos po ng ating bansa. Hindi po katulad ng dating Pangulo na puro patayan. Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy?
At dumako na nga po tayo dito, ICC warrant versus Sara Duterte. Amy says chismis might soon turn real. Ibinuko po ni Amy Marcos, mukhang may naamoy-amoy po si Amy Marcos pamamagitan po ng kanyang Baba Black Sheep. Ibinuko po ni Amy Marcos ang kanyang Baba Black Sheep na eto nga po na maaring makasama na si Sara kasi ganyan din po ganyan rin po ang nangyari kay Digong. Sa mga chismis, Digong warrant of arrest lumabas na. Digong aarestuhin na ng ICC and so on and so forth. Hanggang nangyari na nga po ang bangungot sa presidenteng namiminger ng katulong. Ayon po dito sa article, ICC warrant of arrest versus Sara Duterte, Senator Amy Marcos said on Tuesday, April 29, 2025, that there are rumors that the ICC will soon issue against Sara Duterte. Tandaan po natin, si Sara Duterte po ang nagpauso ng salitang tukhang. Na pinapaliwanag nila, kakatok lang daw po, tapos mag-aano ka, pero hindi. Ang nangyari po sa atin, sa mga Pilipino, pagkatok, pagbababarilin ka, sabay, takbo ng riding in tandem ng mga pulis. Okay? Ayan po, sabi pa, ICC bottom list in its investigation over the alleged crime against humanity in the country in relation to Duterte drug war. She will be the next to be issued an warrant of arrest. Pero wag ka mag-alala, Sara Duterte, ang pinaka-prayo ay si De La Rosa na nandun ngayon sa daig at ayaw magpakita, nagpunta-punta, ayaw magpakita, tatanga-tanga talaga, nagpupunta-punta doon, tapos di naman nagpapakita. There are also allegations that the first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers. Ayan nga po yung kasama si Albayalde, including, De La Rosa, De La Rosa, once again, that the Vice President will in fact be issued by ICC and warrant as a warrant immediately. So alam natin si BP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko nasa ibaba. Ayan sabi ni Amy pero alam ko nasa ibaba. Baba. Ayan nasa ibaba siya ng mga pangalan. Ngunit ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Sabi ni Amy, baba. Sabi pa, uso naman ang chismis ngayon. Chismis din po ang pinanggalingan. Not yet for a credible source. A few credible sources, but nevertheless, we have to pay heed. Haka-haka pa lang ito, pero sa nakita natin sa nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda at suspecha, madalas nagiging totoo. Wala kaming pakialam sa baba mo, Amy. The presidential sister vowed to oppose the implementation of the warrant with everything that she has. Marcos maintained that the ICC has no jurisdiction over the Philippines and that what it will issue is a mere scrap of paper. Malaman na lang natin, Amy. Pag-arestuin na, malaman na lang natin kung anong gagawin mo. Okay? Malaman na lang natin, Amy Baba, kung anong gagawin mo pag nandiyan na yung warrant of arrest. Okay? Malaman natin kung subukan yung harangin, kung mahaharang nyo. Tandaan mo, ang presidente ay ang kapatid mo. Siya ang chief executive and
siya ay mayroong pinakamakapangyarihan na posisyon dito sa Pilipinas. At tingnan natin kung arang kayo, baka isama ka na rin. She said that cursing the warrant through the International Criminal Court. Tiger Eyes, thank you Matamlay Sinyolong Pogi. Happy Sunday, Sis and Bayautes and Henry. Happy Sunday, Bayautes and Henry. Shout out. Di naman. Ano lang tayo ngayon? Masakit na lang muna. She said that the cursing the warrant through the ICC does not make it valid as the hearings have established. Sabi niya, the circumstances surrounding the investigation of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants and the enforcement of these warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3. Ayan na naman sabi ni Amy, violation na naman daw po. Ay, baba. Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character, said Amy Marcos Baba. At yun nga, either wala o meron, given naman kasi na si Sara Duterte ay aarestuin yan. At tignan na lang natin kung maarang yun ang nasabing pag-aresto na gagawin ng Pangulo. Okay? Tignan na lang natin kung maarang yan. At si Bato ang susunod at sila Sara at sila Albayalde. Welcome! Okay, isama na lang natin to mabilisan lang po, isang exclusive na balita. Etong anak at pamangkin ni Jinggoy Estrada, sinuntok. Sugatan sa pambubugbog ang anak at ang pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada matapos umanong mapagtripan sa Boracay. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nagbabakasyon sa Boracay ang anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada nang mapagtripan at bugbugin umano ng mga residente kahapon ng madaling araw. Ayon sa senador, pauwi na galing sa isang bar ang anak niyang si Julian Ejercito at pamangking si Jefferely Vitug nang atakihin ng 3 sospek mula sa likod. Kwento pa ni Senador Estrada, kahit bumagsak na raw si Julian, pinagtatadyakan pa rin ng sospek. Sabi pa umano ng isang sospek sa pamangkin niya, masyado kang maangas. Ayon sa Malay Police, galing sa parehong bar ang mga sospek at mga biktima. Ako, mga ganito kasi kalalasan, mga lasing to eh. Mga lasing. Tapos pag nagkatinginan, ayaw na maangasan. Yan na. Mga lasing siguro, tapos nagkatinginan, ayan na, angasan na ng angasan. Nasa 50 metro pa lang daw ang nalalakad ng mga biktima nang mangyari ang pag-atake. According to the witnesses, talagang na naglalakad po yung ating mga victims, sinundan po ng ating mga suspect. Then dinakbayan sa likod, then doon po nagsimula na sinapak. Doon po yung muling incident. According po sa victim mismo, sabi niya po na kung hindi dumating agad ang pulis, baka mas lumala pa. Mami Irene, Daddy Armin, shout out. Bubugbog dahil yung witnesses po na nakuha na nag-appear po dito, sila po yung sumigaw ng pulis. And immediately nga po nag-respond yung pulis. Tinangka pa raw tumakas ng 3 sospek na Thank you, Mami Irene, Daddy Armin. Teenager. Nasa custody na nila ang 3 sospek. Ayon sa pulisya, magkaiba ang bersyon ng mga biktima at mga sospek kung ano ang pinagmulan ng pambubugbog. Based on the CCTV footages po, no,
na nag-gather natin, nagkaroon lang sila nagkasalubong one time po. Salubong lang. Opo, nagkasalubong. Tinginan ng asino. Tinginan po. Doon po sila medyo nagkasalubungan sa same bar po. Same bar. Sa loob. Then nung lumabas na Yung pala tama, mga lasing yan. Mga lasing yan. Tsaka ba't gano'n, no? Pag senador, anak ng senador, highlights no? Anak ni Duterte. Highlights Highlights talaga, kailangan ano pa Mga mga lasing na yan. Ayan, di ba? Lasing na yan. Nako po. Kaya nga nagkatinginan lang daw ayon sa CCTV. Nagkatinginan lang daw. Nako po. Victim, sunundan naman ang Sabi ni Senador Estrada, wala namang komprontasyon o pag-uusap sa pagitan ng mga biktima at mga sospek sa loob ng bar. Kaya tingin nila na pagtripan lang ang mga biktima. Nagpapagaling sa ospital si Julian na may tama sa ulo. Ano yung parang sinapak kagad? Pwede ba naman yun? Ewan ko lang Ewan ko lang, hindi naman siguro, pero baka nagkainitan na yan, nagkasagutan na yan. Tingnan natin yung panig nung nanapak, di ba? Tingnan natin yung panig na nanapak kasi hindi naman pwedeng nagkatingin, sasapakin ka na. Hindi ka nagsalita, diba? Tinignan lang kita. Oy, hindi ka nagsasalita, sasapakin na kita. Di naman ganun siguro Diba? Pag mo, sasapakin ka. Di naman Sa ilong naman ang tama ng pinsan niya. Kahapon nagpunta si Estrada sa Boracay at nagsampa ng reklamong physical injury sa mga sospek. Aniya, walang magulang o kaanak na gustong mabiktima ng walang saysay na pananakit ang mahal niya sa buhay sa isang lugar na dapat ligtas. Umaasa raw si Estrada na iimbestigahan itong mabuti ng mga otoridad para makamit ang hustisya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News kunin ang panig ng mga sospek. Para sa GMA Integrated News, nagkaano na to, no? Nagkaano na to sa loob ng bar. Kumbaga, sumasayaw sila, ba't Adan? Ba't Adan? Uy, mas magaling ako sa'yo, Sige nga. Ba't Adan? Ba't Adan? Ba't Adan? Ba't Adan? Uy, wala yan sa akin. Ba't Adan? Ba't Adan? Gara mo, ang galing mo nga. Ang galing mo suntukin kita dyan. Ba't Adan? Sinuntok. Na yan. Is serving. Pangit ng ganyan no? Ayan yung mga ayoko yung mga pagdalalasing. May mga ganyan kasing tao If ever hindi ko kinakampihan yung anak ni Jinggoy, hindi ko rin kinakampihan yung nanapak. Pangit yung mga ganyan tao, yung pagdalalasing. Ayoko kasama yung ganyan Tamang trip, may tao kasing ganyan Pag nalalasing, tamang trip, tamang maangas, tamang siya yung siga-siga. No? Pangit ng trip nyo. Pangit. No? Pangit ng ganyan. Pag nalalasing ka, anak ng weteng, tamang trip. Pero tingnan natin, abangan po natin ang follow-up nito kung sino may kasalanan. At kasi meron minsan naman, di ba? Pag anak ka ng politiko, hindi ko sinasabi anak ni Jinggoy Minsan kasi may anak ng politiko, putik ang angas di ba? Di ba ako lala? Hindi ka magpapaiyot. Magpaiyot ka. Ano? Ayaw mong paiyot. Ano? Papaiyot ka, hindi. Nagalit si Pulong sa mga itulong. Nagwala o siya'y nagwala, yung bugaw sa saksakin bigla. Ayot, pwede ba umiyot? Ikaw sa kilagot.
Okay, dumako na tayo dito sa Grand Solidarity Rally ng mga tatanga-tangan DDS. Pero bago yan, papakita ko muna po sa inyo ang libingan ni Digong. Ito na po ang libingan ni Digong. Yan po, dyan po yata paglalagakan si Digong. Ayan na po. Hindi kita malilimutan. Hindi kita hawamayaan. Nakaukit sa karton na yan. Serving. Ngayong pala ang iyong pangalan. Malilimutan ba ang kamay pinasok sa panty niya. Katulong na nagpapahinga. Sinundot-sundot ang ari niya. Ayan po, kitang-kita nyo na po, eto na po yata ang paglilibingan ng Digong. Ayan po, inaayos na po ng mga DDS upang pag nalagay po sa garapon ay immediately po ay ibabao nila dyan. Di ba? Tandaan po natin, meron na silang Duterte Park, Duterte Road, Duterte Forest, at nakikita nyo po ang Duterte Cemetery. Ayan po ang Duterte Cemetery. Tuloy po natin. Ayan po, may mga nakalagay pa po dyan, mga ganyan. Dapat sinama nyo yung mga piningkir na katulong, mga nilaplap. Kulang eh. Kulang yung picture. Mga nilaplap. Kulang, hindi ganyan. Kulang naman yung mga picture nyo eh. O, yan po ha. O, kita-kita nyo. O, yan o. Putik, talaga nagpo-ayop. Ayop, may dream and vision po. Dream and vision. Ayop. Ba't wala si Xi Jinping? Wala si Michael Yang? Hindi incomplete. Hindi po kompleto. Kompletuhin nyo. Pinuputol nyo yung istorya ni Digong eh. Oh, wala yung naka-jetski. Puro kulang to. Hindi dapat ganyan. Pinuputol nyo yung history. Oh. Kulang ang history nito, kulang. Yung yung mga pinapatay, hindi nilagay 30,000 lives, ganon. Oh. Kulang. Ayan po, nakikita niyo po ang sementeryo ni Digong na paglalagakan ng garapon. Ayun, may kalapati oh. Putik, may kalapati na. Ayan po, ayun oh, may kalapati. No? Oy, may kalapati na. Itim talaga oh, itim.
Di ba kalapate, pag puti, mabuti. Itim talaga, nagbabadya. Matamang damo, masamang damo. Demonyo po talaga. Babadya yung kalapate, no? Ayan po, ha. Ayan po ang Duterte Cemetery. Kinumpleto po nila. Ulitin ko. Duterte Park, Duterte Forest, Duterte Road, at syempre, ang paglalagyan ng garapon ang Duterte Cemetery.